Ako si Juana, 43 years old at ako ay isang survivor. According sa tatay namin, ang sabi niya, nanlalaki yung mother ko kaya iniwanan. So from there, yung nanay ko daw ay naging lasinggera. So sa kakainom niya, ibinenta kami ng mga anak niya. So kung kani-kanino kami napunta, na hanggang ngayon yung ibang kapatid ko ay hindi ko alam kung nasaan sila. So luckily, ako kinuha ng isang teacher. Siyempre dahil alam ko na hindi nila ako kaano-ano, nagtrabaho ako na bilang kasama nila sa bahay. Though pinag-aaral ako, pero yung after school, kailangan kong gumawa ng trabahong bahay, trabahong bukid, magpastol ng kalabaw, oras ng pagtatanim, tutulong sa pag-aararo, lahat. So naranasan ko yun. Dahil nga maestra yung aking kinalakhan, mahalaga yung edukasyon kasi sabi niya, minulat niya ako na pag hindi ka nakapag-aral, mangmang ka, lagi ka lang aapi-apiin. Sabi niya, kasi mabait siya, kung sa mabait, pero yung mga anak, kasama na yung mga kamag-anak, hindi. Actually, nung sinabi sa amin, nung lali akong binubuli ng mga anak nung bumili sa akin, na binenta ka lang dito, sa halagang 700, siyempre masakit. Sobrang sakit yun na. Ibig sabihin pala, hindi ako mahal ng nanay ko. Pero sabi niya, babalikan niya ako. Pero hindi naman niya ako binalikan mula noon. Kaya yun yung naging ko na, alam mo yung self-esteem mo, tapos aloof ka sa ibang batay, kaya ayaw kong makipaglaro. Tama nang magtrabaho lang ako na magtrabaho, kaysa makipaglaro ka na sasabihin, hoy, binenta ka lang. Ang tingin ko sa noon sa buhay ay, gusto kong magiganti sa aking mga magulang, bakit ginawa nila sa akin yon. Andiyan magigising ako sa hating gabi na may humahawak sa maselang bahagi ng katawan ko, which is yun yung kapatid niya na binata. So alam mo yung traumatic sa akin sa gabi na hindi na ako makatulog. So hanggang nung graduate ako ng grade 6, yun yung motivation ko na makatakas sa kanila nung inilipat na nila ako ng ibang school. Doon ako nakawala. So nung nasa high school na ako, nakilala ko yung sabing ama ko, tatay ko talaga. Mula sa Calayan, napunta kami sa Claveria. So, nandun ang pamilya ng father ko. Nakilala ko personal yung tatay ko, siyempre bilang anak. Kahit sabihin natin noon na hindi ka inalagaan, nandun yung bugso ng ano mo na gusto mo, lalo na nakaranas ka ng lahat ng hindi maganda. Gusto mong pumunta sa kanila. Akala ko naman noon, pag nasa kanya na ako, magiging maayos na yung buhay ko. So, mga ilang buwan na nasa kanya ako. Pero ang gawa ko noon, pag nasa kanya ako, yung mga upuan nila, pinagdidikit-dikit ko yun eh. Kasi natatakot ako matulog, lalo na pag may lalaki. Pero hindi nila kasi alam kung ano yung pinagdaanan ko. Tapos sabi ng tatay ko, dadala kita sa lola mo. So, babalikan kita. So, dinala ako ng Ilocos. Doon sa Ilocos, akala ko, pag-aaralin ako. So, ang nung dala-dala ko yung card ko lagi dala-dala ko yan. Kasi nung natapos yung school year, nilipat niya ako sa Ilocos Norte. Pagdating sa Ilocos, ina-expect ko kasi na i-enroll nila ako, hindi. Gigising ako ng madaling araw, tutulong kami sa paggawa ng tinapay, tapos sasama kami para magbenta kasi nagbebenta yon. Tapos akala ko din doon, okay na ako. Hanggang yung lolo ko, hanggang hihipuan ka. So, nung nag-trigger ulit yun, sabi ko hindi maganda yun.
Tapos nagagalit yung mga tiyahin ko kasi bakit galit na galit ako sa lolo ko. Salbahe ko doon na bata, ganyan. Ang tingin nila sa akin, salbahe ako kasi hindi nila alam yung ginagawa. Tapos minsan magigising ako sa madaling araw, hinahalikan ako. So, takbo ako na hanggang sabi ko hindi ko kaya, tumakas ako. Nagnakaw talaga ako ng pera. Yung pera nila sa tindahan, kung ano yung nakuha ko doon, ninakaw ko yung pamasahe ko papuntang Lawag. So, sa ng Lawag, Ilocos Norte. So, mula doon, may ali akong nakausap na sabi niya, gusto mo ineng, kasi sabi ko, pwede bang kunin mo ako kahit katulong? Sabi ko, para may matirhan ako, sabi ko. Tapos sabi niya, dinala niya ako sa opisina. Parang recruitment yun papuntang abroad. Hanggang sabi niya sa akin, gusto mo dalhin kita sa Manila? Siyempre, hindi ko alam kung anong mayroon ang Maynila. Sabi niya, doon, mahahanapan ka ng trabaho, tapos mag-aaral ka. Kasi ang gusto ko lang talaga makapag-aral, wala akong sweldo makapag-aral. Dinala niya ako sa Manila, tapos ka-office mate niya din sa Manila ang kumuha sa akin, na nakatira siya, sa Makati siya nakatira. So, nung nandun na, dinala na niya ako sa bahay niya. The following week, in-enroll niya ako sa pamantasan. So may isa akong teacher na English teacher ko, sabi niya, gusto mo, doon ka na sa akin sa Nueva Ecija. Sabi niya, doon makakapag-aral ka na mabuti. Ang kasama mo lang doon, yung nanay ko at saka yung tatay ko. Kasi lahat kami wala na doon sa bahay. May pamilya na lahat, tapos yung iba nasa ibang bansa. So sabi ko, sige po ma'am, kasi gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral. Tapos siya na lahat na bahala din sa Form 137 ko, Form 138 siya na nag-asikaso. Nilipat niya ako sa General Quino. So doon sa kanila yon, unti-unting naging normal yung buhay ko. Doon ko naranasan yung buhay talaga na sasabihin natin maayos, na nagkaroon ako ng pamilyang may tuturing kong hindi ko mang kadugo, mahal ako. Tapos, yun. Ngayon, dahil alam ko naman hindi nila ako kaano-ano, ang ginawa ko, nag-self-supporting ako. So, nag-exam ako para maging student assistant ng school. Awa ng Diyos naman, pumasa ako. Pag nakatapos ako mismo ang magkakaso sa kanila. Kaya gusto kong maging abogado, ako mismo ang mag-file ng case at ako rin ang haharap. Ayun, dahil sa mga outreach program, na-encourage ako na mag-take na lang ng social work. Nakita ko naman na maganda siya, tapos yung lalo na nung na-expose ako sa exposure namin sa mga street children. So kung ito yung kurso ko, malaking bagay pala. Actually, lagi ko naman itong sinasabi, magpasalamat ka kasi binenta ka. Bakit? Kasi kung hindi ka siguro binenta, hindi ka social worker ngayon. Yun yung ano ko sa kanya lagi. Pag dumadating ako dun sa point na naiisip ko yun, lagi kong sinasabi sa sarili ko, magpasalamat ka. Kasi yung paghihiganti nawala sa akin eh. Hindi na ako nagalit sa kanila. Actually, yung hatred, nawala kasi mas nakilala ko yung sarili ko, mas nagkaroon siguro ako masasabi kong nagkaroon ako ng direction, maging mapanuri na kung ano yung mga karapatan bilang kababaihan, madiscuss din sa loob ng tahanan, hindi lang dapat ikaw bilang babae, kundi mo rin yung lalaki, i-impart mo rin yung lalaki dun sa para alam niya yung karapatan mo bilang babae, ganun din siya. Masasabi kong bilang isang survivor dun sa mga napakapapait na karanasan, ako si Juana na ngayon ay
nakaaklas doon sa ganong kalupitan ng lipunan, mas masasabi kong yung kurso ko ay malaking bahagi para makatulong doon sa mga kababaihan din, lalo na yung mga kababaihan na hindi talaga kayang ipaglaban yung kanilang karapatan bilang babae. Nakikita ko yung sarili ko na pwedeng ito yung umpisa, pero dadating ang panahon na maging bukas din para mas maibahagi sa mas nakararami yung karanasan, para kapulutan nila ng aral, at ano din na kaya pang lumaban kahit gaano kasakit yan. Basta importante yung courage, yung lakas ng loob na ilaban kung ano yung dapat tama.